Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. First message ni Scorpio, we have the Hound. Ayan, loyalty, change, promises, maaring meron ditong mga pangako, na bibitawan kayo sa ngayon, or baka there are promises that are going to be fulfilled, no? Pwedeng ganon. For some of you, Scorpio, parang meron din ditong pag-atras, no, na magaganap sa pangakong ginawa mo, sa pangakong um, nag-agree ka, no, with another person na at some point gagawin mo yon or ipo-fulfill mo, no? Parang ang iba sa inyo siguro dito magkakaroon ng realization after a while. Marirealize ninyo na kasi 'di ba hindi naman natin alam what's coming towards us in the future, 'di ba? Katulad ng kunyari mamaya, we don't know what's gonna happen later on. We don't even know what's coming towards us tomorrow, yung mga ganon. Kaya parang may ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito na you never expected that there are some things that you will be able to realize after quite some time, no? After na nangako ka or nag-agree ka with someone, no, na ipo-fulfill mo kung ano man ang pinangako mo, hindi ba? At maaaring there is a realization dito na maaano kayo, maiisip kayo na hindi mo na pala kayang gawin, no? Hindi mo na kayang i-fulfill ang pinangako mo for some reason, 'di ba? So, 'yun, yung parang some promises are really made to be broken, hindi ba? Kasi depende 'yon sa mga sitwasyon, depende sa mga circumstances na nangyayari. 'Di ba? Pag dumating na yung panahon na dapat ay i-fulfill mo na yung pangako mo, yung gano'n. Kasi hindi nga natin alam, 'di ba, kung ano yung pwedeng mangyari, hindi natin alam kung anong pwedeng maganap sa buhay natin or sa mga bagay-bagay, no? Kaya there could be promises that will be fulfilled for some of you sa ngayon, or may mga promises that are going to be broken, no, for important reason, 'di ba? Kasi yung mga pangako na 'yan, mabigat, 'di ba? Mabigat kapag tayo'y nangangako, mabigat kasi meron tayong obligasyon na i-fulfill 'yon. Kaya kapag dumating ang panahon na dapat nating gawin na yung pinangako natin, tapos may mga restrictions or may mga mangyayaring hindi natin inaasahan na magpupush sa atin para hindi natuparin ang pangako, mabigat din 'yon sa atin, 'di ba? Kaya 'yun, siguro kailangan na lang ng pag-iintindi rin dito, no? Doon sa mga taong umaasa, doon sa iyong ipinangako. So what else? But yeah, we should all remember na there are situations that are beyond our control. 'Di ba? Kasi kung kontrolado natin ang lahat, edi wala sanang problema, 'di ba? So we have the Queen, determination, sacrifice, meron kayong mga pwedeng isasakripisyo rito. For those of you, no, feeling ko related ito dito sa the Hound energy. For those of you na talagang may mga pinangako kayong gagawin ninyo, ipo-fulfill ninyo, parang merong kasamang sakripisyo yon. There are some things that you need to sacrifice on your part para magawa mo pa rin na i-fulfill ang ipinangako. No? Yung ganon. So, what else? We have the air. Merong, yeah, so feeling ko related dito sa the Hound, no? Yung dalawang energy na to. Na, meron ditong mga pagdadalawang isip, no? Merong mga hesitation, merong mga pagpo-procrastinate. Pero siguro ang iba sa inyo dito talagang pwedeng ipo-fulfill pa rin, no? Kasi dalawang scenario ang napipick up ko dito. There are promises that will be fulfilled for some of you. There are promises that are meant to be broken talaga kasi merong mga
sitwasyon na mangyayari na unexpected. Kaya po pwedeng merong mga promise na hindi matutupad. Pero for those of you, na gustong tuparin ang mga ipinangako ninyo, siguro dadaan din kayo sa puntong mag-hesitate kayo if you're going to fulfill that promise or not. No? So, magdadalawang isip, pag-iisipan, hanggang sa siguro dadating kayo sa desisyon na, sige na nga, no, gagawin ko na to. Pero may mga bagay kang isasakripisyo. May mga bagay na masasakripisyo sa buhay mo. Yung ganon. So, it's gonna come with a price. No? Yung pangako yan is gonna come with a price. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. And maraming salamat din sa pag-subscribe. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads po. Thank you very much for your support. At your next message is Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, this is a mother archetype, no? This is a mother figure. So, siguro ang iba sa inyo rito, baka kayo ay magiging nanay na, or maybe you are going to be dealing with your nanay or your in-law, mother-in-law or lola, pwedeng ganon. Ang napipick up ko dito, baka yung mga pangakong ito, is linked dito kay Queen of Pentacles. So, po pwedeng ganon. Kaya siguro ang iba sa inyo, kailangan gumawa ng sakripisyo, kailangan magsakripisyo for something. Kasi you don't want your mom to be heartbroken. Ayaw mong hindi to pa rin yung ipinangako mo sa mama mo or sa lola mo. Kaya kung kailangang isakripisyo mo ang kung anumang bagay sa buhay mo, you're going to do it para hindi ma-heartbroken, no? Yung mama mo or yung lola mo. Something like that. And on a different scenario naman, si Queen of Pentacles, this could signify na merong dadating dito sa inyo na mga lucrative offers, lucrative opportunity. Po pwedeng related sa inyong money, career, and finances. No? Kasi si Queen of Pentacles is an energy of abundance and prosperity. So, po pwedeng meron dito dadating na mga opportunity wherein magkakaroon ka ng maraming pera, magkakaroon ka ng maraming pera, magkakaroon ka dito ng maraming opportunity na pwedeng maging source ng inyong kaperahan, ng inyong kayamanan, something like that. Okay? So, good luck sa'yo. We also have Two of Cups, partnership. Ayan. So, merong paparating na partnership, pwedeng romantic partnership. Ito napapasukin ng iba sa inyo, lalo-lalo na kung ikaw ay single pa. Or kung nasa relationship ka na po, pwedeng magle-level up na dito yung inyong commitment. Pwedeng yung partnership ninyo as boyfriend and girlfriend, baka aangat na to sa pagiging engaged or maybe getting married, no? So, good luck and congrats. Oh, lovers, yeah. So, definitely, meron ditong merong papasok sa isang love and romantic relationship, fresh na relasyon, or para naman sa iba, meron na ditong magle-level up ng inyong commitment. Meron na mag-aasawa, meron nang magsasama sa isang bubong, meron nang magsisimulang mag-grow ang family by having kids. No? So, congratulations. Thank you for watching. Love and light. Namaste.